Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. DeWalt ito mga kabay, 3 mode. Ibig sabihin po ng 3 mode ay meron siyang drill, hammer, tsaka chipping. Ayan. Pero yung mga pangmaliitan lang na tibag-tibag mga kabay, hindi pwede sa malakihan. Pakunti-kunti lang. Yung mga pang electrical lang, yung maliliit na butas, titibagin, pwede ito. So ito mga kabay, gumagana siya. Ang model pala nito mga kabay ay D25144. Ayan. So kapag nakadrill siya mga kabay, ayan. Ayan, nakalagay po yan sa drill. Pag yung arrow niya na dilaw na nasa taas, ibig sabihin po ay nakadrill po siya. So pag binarina mo mga kabay, okay naman po siya dito sa drill. Ayan po. So umiikot siya mga kabay. Kapag ilagay mo niya siya sa hammer, ayan, lagay natin sa gitna. Ayan, naka-hammer po yan mga kabay. Kapag yung arrow niya na dilaw ay papunta doon, ibig sabihin naka-hammer po kayo. Ayan, tingnan natin kung iikot pa ba siya. So hindi na po siya naikot. Dapat dito muna siya bago siya hindi iikot sa chipping. Ayan, pag yung arrow naman na nakababa, ibig sabihin naka pang chipping mode kayo. So dapat hindi rin ito iikot. Tapos wala na siyang hammer. So dapat dito, pag nasa hammer siya, dapat iikot. Pero ang nangyari, hindi na rin siya umiikot. Iikot lang siya mga kabay kapag ilagay natin sa drill. Ayan, pag nasa taas. So yan po yung alamin natin kung bakit. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. Bubuksan po natin. So yan mga kabay, natanggal ko na po yung screw, naluwagan na. So kakalasin na po natin itong kanyang lever. Ayan. So sa pagkalasin mga kabay, gamit lang kayo ng plies. Tapos iikutin nyo po papunta roon. Ayan po. Yan. Kapag yung arrow nakapunta na doon, nakatutok doon, ibig sabihin pwede nyo nang iangat po yan. So ganun lang po yung pagkalas nyan. Ayan. Uga-ugain nyo lang. Ayan. So yan, putol din po yung kanyang, ayan, oh. Putol na yung kanyang pin mga kabay. Ayan. So maaring isa yan sa dahilan kung bakit pag nailagay na sa hammer, di na po siya naikot. Tapos yung pagtanggal nitong quick release mga kabay, pag ganyan lang po. Ayan. Bago nyo po matanggal yung handle. So ngayon pwede na nating hugutin yung kanyang intershaft tsaka cover. Nawawala lang yung plat ko. Ayun. So ayan, dadahan-dahanin lang natin para hindi siya magkalasan. Ayan. Sisikwat-sikwatin nyo lang. Ayan. Ayan. Para hindi siya makalas diretso. Ayan. So titingnan natin yung sa ano niya mga kabay, sa gear. Minsan kasi sa gear yan, so hindi na rin maganda yung kanyang selector. Ayan po, kung mapapansin nyo po, baluktot na po ito. Diyan po kasi tumatama yung pinaka pin ng lever. Yun po yung nagsisilik ng hammer, drill, chipping. Ayan. So ito titingnan natin. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay, pudpud po. Ayan. Yung pinakagilid niya po ito, pudpud. So isa din po yun sa dahilan kung bakit hindi siya umiikot. Ayan. Pag sinisilik nyo, hindi na siya magpang-abot. Ayan. So titingnan pa natin yung iba. Ayan. Ayaw mabuksan. Matiga ulo mga kabay. So kailangan ng mano-mano. So ito minsan mga kabay, ito nababasag din po ito. Kaya kinakalas ko siya. Yan. Para matingnan natin kung may iba pang sira. Yan.
Ito yung tinatawag nila na bearing bus. Ayan. Minsan kasi nagka-crack. Ayan, malalim. Malalim na. Hindi pa. Pwede pa. Ayan. Minsan may crack to. Kaya pag nag-estimate kayo, kailangan tingnan nyo kung may crack. Ayan, wala naman po mga kabay. So, okay yan. Ito naman yung spacer niya mga kabay. Dito yan sa spindle, nakasuksok. So, kailangan natin hugutin ito. Dahil minsan ito, pudpud din ito. Ayan, pudpud din po mga kabay. Ayan, ito kasi partner yan. Ayan. Kapag nagsilik yan mga kabay, dumudulas na lang siya. O kaya hindi siya pumapasok talaga. Ayan. Kaya pag nagbabibrate na siya, lumuluwag lang ito. Hindi na siya naikot. Ayan. Tulad nung kanina. Ayan. So magpapalit tayo nito. Tsaka ito. Ayan. Tapos yung sa selector, pinaka-selector niya, ayan. Mapapansin nyo mga kabay. Ayan. Ipit na po. Dapat po nakaganyan yan. Ayan. Pero tingnan nyo, itsura. So magpapalit din po tayo niyan. Tsaka ito lever. Ayan. Tingnan natin yung kanyang piston. So ayan, malakas pa. Pero kailangan palitan yung o-ring. Ayan. So okay pa po yung intershock niya. Piston okay pa. So ang papalitan dito mga kabay ay ito po. Yung kanyang gear pinion. Ayan. Tsaka yung kalimutan kong pangalan nito. Basta isang seat to. Papakita ko sa inyo mga kabay kapag in-approve ito. Papakita ko sa inyo at saka babanggitin ko kung anong pangalan nito. Nakalimutan ko eh. Basta ito yung nagsisilik mga kabay. Ayan. Yun yung kapag nagdidrill siya, aangat para siya tatama dito sa gear. Ayan. So iikot siya. Kapag nag-chipping mga kabay, humihiwalay yan. Ayan. Ikot na lang siya ng ikot. Hindi na siya umiikot yung spindle. Pero bumabayo. Ayan. Yun po yung trabaho nito. Ayan. Ito po yung intershock. Ayan. Diyan po siya nakasaklob. Ayan. Kapag umangat yan, ibig sabihin nag-hammer yan tsaka drill. Kapag binaba yan ng sagad, chipping yan mga kabay. So ayan mga kabay. Tapos na po ang aking estimate. At ito na po yung ating papalitan. Ayan. Babanggitin ko lang mga kabay. Ayan. Yung pinion, gear in pinion. Sana yun? Yung spring, lever, o-ring, spindle. Magpapalit tayo ng spindle dahil mahina na po. Meron po kasi yung o-ring sa loob na hindi nahihiwalay kasama sa spindle pag binili nyo. Kaya po ang estimate ko dyan is spindle. Ayan. Tapos ito, buo pa naman ito. Tingnan natin. So okay pa. Ito yung quick release niya mga kabay. Okay pa naman. So hindi na natin palitan ito. Tingnan lang natin kung naglalak. Yun. So naglalak pa. Yan. Pag kinalas mo, hila mo lang. Pag pinasok, ikutin mo. Yun. Pag tumunog, lock na yun. Yan. So yan lang mga kabay. At syempre idadagdag ko itong kanyang reverse. Dahil antigas po pihitin. Yan. Yan. At syempre sisilipin na rin natin yung kanyang armature kung okay pa po. Baka naman po ay malalim na. So kailangan na rin nating palitan. So yan mga kabay, buti binuksan ko. Ayan. Gumagana pa rin siya pero masiklab na ito dahil ayan, kung mapapansin nyo, putol po yung kanyang winding. So meron pong tumama dito, maaring napasukan siya ng bato o kaya maliliit na pako, rivets. Yun yung kalimitan pumapasok dito mga kabay. Kaya po nasisira yung kanyang armature. So yung field coil niya mga kabay, hindi naman nadamay.
Ayan. So may dagdag tayo na estimate. So hindi lang po yung gear, lever, spring, o-ring, spindle, hindi lang po yan, may idagdag natin yung armature. Ayan. So yan lang mga kabay, hindi ko na po papakita kung paano buuin, papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. Ulitin ko mga kabay, ang papalitan natin sa model na D25144 rotary hammer 3 mode ng DeWalt ay armature, lever, spring, gear, yung spacer nya, tsaka spindle, ano pa, brass holder. So yung carbon mga kabay hindi ko na isama dahil kasama na po yan sa brass holder kapag binili nyo. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Bye bye.